Good day mga ka-Night Crows. Ngayon meron na tayong 70 o 70 Morion. Tapos ito ay 10 Ancient Papyrus. Lahat ito ay tradable. Ibig sabihin nun, pwede na akong mag-mint ng Papyrus at saka nitong Morion at makakagawa na naman tayo ng panibagong encashment. At bago natin ipagpatuloy ang encashment, itong slaughterer penalty sa panibagong updated Night Crows sa 58 days ay relief faster na yan sa paglilinis, sa paghahanap ng master. Itong item drop rate nag-improve sa certain areas. Halimbawa, itong drop rate ng alluvial gold pouch na doble to sa areas na level 41 pataas. Ito namang common material drop rate sa normal field, tumaas din yung chance ng drop rate sa level 45 pataas. May mga issue tayo sa artifact enhancement at may issue rin tayo ngayon dito sa mount, pero na-fix na yung mount na to. Okay, kasi nagkaroon tayo ngayon ng maintenance hanggang 7:30 PM. Maging dito sa Masarta, ito ang experience gold, experience increased, weapon proficiency at maging distinction insignia icon ay dinagdag na. Yung mga encashment natin ginagawa ay itinatali ko na as F2P. Simula April 22, 26 at ngayong April 30 gagawa tayo. Nag-mint ako at nag-encash ng isang papyrus na nagkakahalaga to ng 11.92 doong araw na yon ng crow. Ito namang promote is 14.91. Yung Morion ay 3.23. So yung gagawin natin ay susulat din natin siya dito. Nakapag-total lang tayo ng 1,173. Tapos may tatanong mo na madi-delay ka ba niyan? Actually, malilit ang progress mo kung may hinahabol ka, kung may kinukumpara ka. Pero kapag ikaw ay playing at your own pace, kung saan ka nag-e-enjoy, wala, hindi ka madi-delay, nasa sayo yon. Nalala nyo ba yung ating content na second advancement? Actually, nasa sayo na yung kung itutuloy mo. Nirush ko lang siya para matapos ko yung objective ko ng mga main quest kasi hindi naman ako nag-craft ng rare equipment. Pero kung titingnan nyo yung seal of advancement ngayon, ang laki na nang ibinaba, which is from 189, nagwa 180 na nga to. Nung binili ko to, nung panahon ako ay nag-second advancement, nasa 280 pa ito. So kung inipon ko siya ngayon, yung Dayas, at saka ako nag-second advancement, sobrang laki na natipid ko. Pero hindi naman natin malalaman kung tataas ba siya in your future o bababa. Pero ito yung kinahinatnan niya ngayon. So, ibig sabihin, yung progress mo talaga ay hindi ka madidelay kasi nga bumababa talaga yung mga mats. So, sa mga magsa-second advancement ngayon, sobrang ganda kasi sobrang bumababa. At particularly dito sa codex natin, dito sa collect. Kaya ako siya itinigil muna at 118 sa mga F2P natin. Sobrang bumababa na yung mga materials. Katulad nito, magkano na lang to ngayon? 10. Ito, 3. Tapos ito, 3. Yung mga ito na rabbit meat, sobrang mahal nito nung nakaraan, 30, 20, something like that yun, 9 na lang. So ngayon, kaya ako nakakapag-encash kasi nga ay hinahabol ko na lang yung mga kaya ko. Like today, nasa level 45 na ako at hindi ko na kailangan ng pots pala. Nagbabaon pa ako ng ganito kadami. Pero as F2P, kung titingnan natin, ito pwede na siya mag-farm dito sa level 45 nang ito yung defense ko. 208 plus PvE defense 16. 224 sa melee, 228, so more or less 230 na defense pwede na dito. Since level 45 yung place na to, pasok ako doon sa update natin na level 45 build na tumataas yung material drop. At dito nga pala guys, dito sa artifact na slot, mayroon na tayong incense burner na tinatawag. Mabibili natin yan dito mismo sa Battlefront at nagkakahalaga siya ng 500,000 na insignia. So ngayon meron na akong 250 na sa kalahati na at ang ibibigay niyan, halimbawa pinili mo tong burner na endurance, PvE 1, experience gain 5% at endurance 1. Kapag naman itong mentality, ganoon din, nagkakaiba lang nila sa huli spirit 1 at itong vitality, of course may vitality. So in my case, as archer, ang kaakibat ng dexterity ay spirit, pero ang susubukan ko talaga is endurance kasi sa crit ko, naglalagay ako dito ng endurance. Nare-reset naman yan. Gusto ko lang magkaroon ako ng damage reduction kasi hindi ko naman aabutin talaga itong defense na sobrang taas. Kasi yung progress natin when it comes to building na ng higher tier ng rare o kung suswertehin tayo magiging epic ay kompleto na natin to. Tapos dito 4, 6 na lang, dito 5 na lang, which is sobrang kaya. Kasi ang dami ko na ditong naipon na papyrus na. Ito ay 19 yung bound. So, Morion, kukunin ko na lang siya sa mga unbound. Ngayon kasi ang bilis ng Morion, ewan ko kung swerte lang talaga ako, pero within the past few days, lagi ako nakakuha ng 3 to 5 na Morion. Tatlong tradable, tatlong bound. At ang hindi ko lang talaga pababayaan yan ay itong crafting na sana makaabot ako sa expert.
kasi sobrang daming opportunity dito sa expert. Lagi ko siyang, minamax ko siya 20 out of 20. Ako ngayon kasi ay nasa professional na. At yung progress ko dyan, going to expert ay nasa 15% na. Nabuo ko na yung 196,000 na proficiency experience. So, million yan 1.28 na 1,280,000 ang kailangan. So, hahabulin ko yan para maging akong expert na crafter. At bago tayo mag-mint at mag-encash, guys, may panibang skill, tinatawag siyang way of inspiration. So, ito yung bigay niyan. And yung detalye niyan, kung ikaw ay 200 sword, spear, bow, so on and so forth, pare-pares lang tayo sa first 2. HP potion, regen 2, at saka basic damage. Nagbabago lang sa pangatlo. Halimbawa ay 200 sword, meron siyang stun bonus damage. Sa amin kasi dito sa bow ay crit damage. Tapos block naman sa 100, at dito sa 1, staff and 1, skill damage 5, at healing power gen 3%. At sobrang galant lang ini Nightcrow sa sobrang dami nating event ngayon. 50-day check-in, Elite 7-day check-in, itong new mission, 50-day commemoration, elite artifact, so on and so forth, pati itong raid natin ng dungeon. And ito nga pala, dito sa boss raid, ayan, from 9, 12, 16, 20, 24, yan yung makukuha natin. Daily 1, weekly ay 5. Ito yung corresponding na 500 contribution pag nakalima ka, at 5 pound na Morion, plus ito mahalaga ay stars memory. Apart from party dungeon na ginagawa natin siya, na-launch na last week. Ang technique na lang dyan para makapagpatuloy, do what makes you happy. Ako, masaya ako na nakakapag-progress ako unti-unti. At the same time, nakakapag-encash ako, nakakapag-cash out. Yung iba naman, masaya sila kapag, syempre, hinahabol agad talaga yung higher tier ng power. Makapag-farm sila sa mas matataas na places na may magagandang loot. Yung iba naman, gusto lang nilang maglaro kasi gusto nilang mag-connect sa tao, mga streamer natin. Doon sila nag-e-enjoy. Yung iba, masaya sila pag may party, may nakaka-chat dito sa world, may nakakaaway. Kaya ako, yung happiness ko, nakita ko dito sa pag-encash, paggawa tayo ng iba't ibang video. So ngayon ay mag-mint na tayo. Simulan ko sa Morion. Bali, ito ay 7. Then, mint. Okay, tapos na. Authentication, successful. So, nasa minting process na. Token minting complete. Diretso na tayo sa Papyrus. Na rin to. Minting na uli. Appear na siya sa aking Play Wallet. Andito na tayo ngayon sa Phoenix Dex. Kung sa sell, ito yung Morion, lumabas na yung 7 na available. Kung check naman natin yung Papyrus, dapat may isa dyan. Ayun, isang Papyrus, okay na. So ayun, okay na. Na-convert na natin siya into Crow. Yung total na nakuha natin ay 32.3878 na Crow, which is eto sa Phoenix Dex. Then sa tally board, yung 7 Morion ang katumbas na ay 22.5 something na Crow. Yung Papyrus ay 10. So bumaba siya. Kasi baba na din ang value ng Ancient Papyrus ngayon eh. So from 11, no, April 22, ngayon ay nasa 30 na lang siya. At yung total cash out natin ay 1,271. Yung overall niya is 2,443. At kapag nakatulong sa yung video, pwede mo ako supportahan ng seeds. Yung link niya nasa description ng video. Halimbawa ito, yung encashment, yung detail by detail, nandito siya. At ito yung seeds na link natin. So, pag may kakaroon ulit tayo ng coupon, sasend ko ulit yung mga nag-send sa atin ng seeds. So, yun lang yung for today's video, encashment natin. And good thing, 2,204.43 na tayo. And marami pa tayong encashment na gagawin at hahaba pa yan. Kasi ang Nightcrows ay tatagal pa to ng matagal, I believe. So yun lang, buyers. I'm out.